Very unusual ang ginawa ng kampo ni VP Sara at lalong walang karapatan ang defense team para tutulan kahit yung pagmamarka na lang ng box dahil ito ay kanilang ebidensya. Git nga ng prosekusyon, takot ang kampo ng bise na lumabas ang katotohanan kaugnay sa unexplained wealth at di pagdedeklara ng tama ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE. Pakinggan natin itong pahayag ng mga tagapagsalita ng prosekusyon. Hindi po sisinungaling ang dokumento. Hindi po magsisinungaling ang taxes. Ang tanong ng taong bayan, takot ba tayo sa katotohanan? Kinakatakutan nila tong box kasi nga mukhang hindi lang ito smoking gun. Mukhang arsenal na ito ng armory na ayaw nilang mailahad sa buong taong bayan. We will have to take this together with their SALENs, no? To see if the declared income matches the the assets, liabilities, and net worth indicated in the SALEN. Iba pa ho to dun sa usapin na, in fact, yung what the wealth that they've actually accumulated is way more than what's disclosed in the SALEN. Ruth, nauna na ngang sinabi ng Defense Counsel ni VP Sara na si Attorney Michael Poa limitado lang at hindi na dapat isama pa sa paglilitis ang anumang bagay bago ang 2022 o naging impeachable official si VP Sara. Pero pumalag dyan ang prosekusyon. Giit nila kailangan ng baseline o comparison para ma-establish ang di pagdedeklara ng tama sa SALN ng bise. Ganito rin ang nangyari noong nagkaroon ng co-warrant o petition na nagpatalsik sa pwesto kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Narito ang pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Crux of the co-warranto is the same as the crux of an impeachment. Ang pinag-uusapan dyan ay removal from office at ang pinaka-bottom line dyan ay fitness for office. So I don't see that distinction as being important.